Pronto. Alora, magandang hapon po sa ating lahat, higit sa ating Panginoon. Minsan pa, salamat sa mga testimony na ating napakinggan, na minsan pa patuloy na pinakikita na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Salamat din sa Panginoon kasi nga katulad nung pag-welcome natin kay Ian, kumbaga napakahabang panahon na isinama sa prayer request, pero ito yung tamang oras na ipinagkaloob ng Diyo na kapag kalooban niya, kahit mahabang panahon, ibibigay niya. Kaya salamat sa Panginoon, maging sa patuloy na gabay at patnubay sa bawat isa sa atin, maging sa Happy Father's Day sa mga kalalakihan, kahit nalilito ka na kung anong araw mo ba talaga i-celebrate. Alora, ang ating pag-aaralan po natin ngayon, manggagaling sa aklat ng Ephesians. Sa Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Ang sabi niya rito sa English version, ba't nagbabago yung imitation niya? Yan, nag-aano dyan sa computer mo? Kaya siguro nalilito rin minsan sa epekto. Mabene. Therefore, be imitators of God as beloved children and walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Sa Tagalog, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang mensahe ng Panginoon sa oras nito ay may titulong Transform Lives by Imitating the God of Love. O pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng paggaya o paghalintulad sa Diyos ng pag-ibig. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Muli po, Ama, ang papurit parangal ay tanging sa iyo lamang. Tunay nga, O Diyos, na makapangyarihan ka. Tunay nga, Ama, na hindi ka nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Tunay nga, O Diyos, na ikaw po ang the great sovereign God. Ikaw po ang may akda. Ikaw po ang may kontrol sa lahat ng bagay. At maging sa oras nito, minsan pa patuloy namin kinikilala, O Diyos, na tunay nga, buhay ka, banal ka, Ama. Kilala mo kami, all-knowing ka, kaya ang mga nakalipas na oras, sandali ng aming buhay, narinig mo kami, nakita mo kami, nakita mo, Panginoon, ang aming mga ginawa, sinambit, Panginoon. Kaya nga po muli sa oras ito, kung may makikita kang mga hadlang na maaaring hindi maging kaaya-aya sa iyo, minsan pa dalahin ko, O Diyos, na patuloy mo kaming pakalinisin upang nang sa gayon malaya ka pong magturo. Wala pong magiging hadlang, wala pong magiging balakid. At dalahin ko nga po, O Diyos, na sa tulong at gabay ng Santong Espiritong pinagkaloob mo sa iyong mga hinirang, minsan pa patuloy mong tulungan ang iyong banlingkod na may deliver ko na may kasimplihan ng iyong mga salita. Upang nang sa gayon, tunay nga na malaya kang makapangusap sa bawat isang naririto, sa bawat isang makakapakinig ng iyong mga parola. Dalahin ko rin po, Ama, na tunay nga na sa bawat isang makakapanig ng iyong mga salita, Lord God, ikaw po, O Diyos, ang siyang malayang tumulong sa kanila upang nang sa gayon patuloy na ang mga salitang ito ang siyang gagamitin namin upang patuloy po kaming makitang nakatayo, matatag, na lumalakad, Panginoon, sa iyong mga aral. At muli po, Panginoon, sa kabuuan po ng gawain ito, tanging pangalan mo lamang, Ama, ang siyang dapat mapapurihan at maitaas. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, Transform Lives by Imitating the God of Love. Kumbaga, pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng paghalintulad natin sa Diyos ng pag-ibig. Ngayon, kumbaga makikita natin na ang mensaheng ating pag-aaralan ay isang malalim, makapangyarihan na katotohanan upang mas maintindihan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Isang panawagan sa bawat isa sa atin upang lumakad tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos.
Dito, si Apostol Pablo, sulat niya to sa iglesia ng Efeso at maging sa oras na ito, ipinapaalala sa atin. Kumbaga nagbigay siya ng utos na simple pero malalim. Ano? Imitate God. Tularan ng Diyos, ang sabi niya. At dito, kumbaga, dapat nating tandaan na ang isang iglesia, hindi lang siya basta lumalago by numbers. Salamat nga kasi sa biyaya ng Panginoon, kumbaga nakikita natin na lumalago tayo. Pero ang iglesia ng Diyos at ang nais ng Diyos, kumbaga hindi lang basta in numbers. Kumbaga makikita natin yung saving and changing power of Jesus Christ sa pamamagitan ng mga nababagong buhay. Ika nga. At dito, ang nais ng Diyos, God desires transform lives, people who repent, grow in faith, serve others, and reflect the character of Jesus. Kumbaga, dito ipinaunawa sa atin ni Pablo na mas mapaparangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng buhay na may pagsisisi, lumalago sa pananampalataya, naglilingkod sa isa't isa, at dito nakikita ang karakter ng Diyos. Ika nga. At dito, kumbaga, pinakikita rin ni Pablo yung kahalagahan na merong titingnan. May halimbawa. Kaya nga kung atento tayo, maging si Pablo, sinasabi rin niya sa 1 Corinthians 4:16, "Therefore, I exhort you, be imitators of me." Kumbaga, maging si Pablo, sinabi niya na maging ako, tingnan niyo ako, tularan niyo ako, kung paano ko rin tinutularan si Kristo. Ika nga. Ang sabi nga niya rito sa 1 Corinthians 11:1, "Be imitators of me, just as I also am of Christ." Kumbaga, minsan tinitingnan natin, tayo, gusto natin may halimbawa. May sinusundan tayo. At dito, hinahalimbawa ni Pablo, natularan niyo ako, ang sabi niya sa iglesia ng Corinto. Ika nga, hinalimbawa niya. Kung paano ko hinahalin tulad o kinokopya o ginagaya si Kristo. Ika nga. At dito nga, ang paalala sa atin na mas napaparangalan natin ang Diyos kapag nababago ang ating buhay. Maging ang ating Panginoong Kristo, ang sabi niya rito sa Lucas 6:36, "Be merciful just as your Father is merciful." Kumbaga, tularan natin ang Diyos. Kung paano siya naging mahabagin, maawain, kumbaga, tularan natin siya. Kasi sa tao, napakahirap yung maging mahabagin, maawain, napakahirap yung maging mapagpatawad. Pero dito, ang pinapahalimbawa nga sa atin, dito sa text natin, "Therefore, be imitators of God as beloved children." Kumbaga, ito yung ipinaunawa ni Pablo. Nang sa gayon, ang sabi niya. Kumbaga, bago niya sinabi to, ipinaunawa niya muna sa chapter 4, verse 22-32, to put off the old way of life. Natanggalin natin, kumbaga bago niya sinabi sa iglesia ng Efeso, bago niya sinabi sa atin sa mga sandaling ito, na tularan natin ang Diyos, kumbaga tanggalin muna natin yung dati nating pamumuhay and put on the new man in Christ. At isuot natin yung bagong pagkatao natin kay Kristo. Sinabi niya yan sa chapter 4, verse 22 hanggang 32. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng imitate God? Kumbaga, we will examine how the gospel empowers us to live this way. Kung paano natin mas maintindihan ang makapamuhay ng naayon sa sinasabing tularan natin ang Diyos. Sa ating pag-aaralan, meron tayong mga ilang main key points. Una, ang sabi nga niya rito, imitating God means we must be one of His beloved children. Isang importanteng aspeto na para nating matularan ang Diyos, kinakailangan muna na tayo ay isa sa kanyang mga minamahal na anak. At dito, kumbaga, ang sinasabi nga na, ang paunawa ni Pablo, tayo, mga minamahal na anak ng Diyos. At dito, ang sabi niya rito, imitate, tularan.
Yung imitate dito, ang sabi niya, galing sa Greek word na mimetes, which means to copy or emulate. Gayahin or, kumbaga, kopyahin. Kumbaga, tingnan natin. At dito dapat nating maintindihan na hindi natin matutularan o magagaya ang Diyos sa kanyang pagiging Diyos kasi Diyos siya. Tayo tao lamang. Pero magagaya natin siya kung paano siya magmahal. Ika nga. Kaya nga, transform lives by imitating the God of love. Ngayon, ang sabi nga niya rito, how we become God's children. Paano nga ba tayo magiging anak ng Diyos? We become God's children through the new birth and through the adoption. Kumbaga, magiging anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng new birth at ng adoption. At dito, contrary o salungat sa kaalaman ng lahat, na hindi po lahat ay tinuturing talagang anak ng Diyos. Ika nga. Kumbaga, ang batayan natin ay ang salita ng Diyos. Bagamat, sinasabi na merong general sense na may tuturing mong anak ng Diyos, sabi nga sa Acts 17:28, for in Him we live and move and have our being, as even some of your own poets have said, for we are indeed His offspring. Dahil ang Diyos ang siyang creator, lahat ng kanyang nilikha, kinoconsider niyang anak. But, in biblical terms, yung maging anak ka ng Diyos na ililipat ka sa kaharian niya, ika nga, malinaw na sinasabi ng Biblia, the Bible is clear that we become children of God when we are born into His family through spiritual new birth. Sa pamamagitan ng isilang ka sa iyong larangang spiritual. At dito, kumbaga, ang sabi nga niya rito, meron tayong mga ilang verses dyan sa John 1:12-13, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Dahil sa Diyos. Sa 1 Peter 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy, dahil sa kanyang dakilang habag, has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Sa Ephesians 1:5, in love, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself according to the kind intention of His will. Kumbaga, kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na ikaw, aangkinin kita, tatawagin kitang anak. Ika nga. Kumbaga, ang Diyos ang siyang may nais na gawing kanyang anak. At dito, ang sabi, merong paghahambing na ginawa, yung new birth and adoption. Kumbaga, kailangan mo munang isilang muli yung spiritual new birth at yung adoption na tinatawag. At dito, makita natin na ito'y kinakailangan para nang sa gayon, para ka ituring na isa ka sa anak ng Diyos. Ika nga. At dito, isang katotohanan na God must impart new life to us. Kaya nga, itinuturo sa Romans, ang kalalagayan nating spiritual, patay tayo sa ating kalalagayang spiritual nung hindi pa natin kilala ang ating Panginoong Jesucristo. At dahil ang Diyos ang siyang nagbigay ng buhay, kumbaga, kaya ka lang nag-reply, tumugon sa Diyos, binigyan ka niya ng buhay. Kasi ang patay, hindi yan magre-responde kasi nga patay eh. Kaya ang Diyos ang siyang nagbigay ng buhay sa iyo kung bakit ka nagresponde sa Kanya. Ika nga. At dito, hindi sapat na yung religion natin. Hindi sapat na may religion ka, kahit sabihin mong tama yung ina-attenan mo, pero, kumbaga,
hindi pa rin talagang nagigising, nabubuhay ang iyong buhay espiritual. Para magkaroon ka ng relasyon at kaligtasan sa Diyos. Tingnan mo, halimbawa, katulad si Nicodemus. Sino ba si Nicodemus? Isa siyang Pariseo. Pag sinabi mong Pariseo, marami siyang alam sa salita ng Diyos. Alam niya, ika nga. Alam niya ang mga bagay na nasa kasulatan. Pero, kumbaga, nagtanong si Nicodemus kay Jesus Christ. Anong kailangan niya para magkaroon siya ng kaligtasan? At ang sabi nga, kumbaga sa John 3:3, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Hanggat hindi ka isinisilang na muli. Ano yun? Sa spiritual na kalalagayan. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kumbaga, si Nicodemus, kumbaga marami siyang alam theologically sa salita ng Diyos, pero hindi pa buhay ang kanyang kalalagayang spiritual. Hindi pa, maaring ginigising na siya, kaya siya nagtatanong na. Ika nga. At dito, sinabi ni Jesus Christ, unless hanggat hindi ka isinisilang na muli, spiritually, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. When the Spirit of God imparts new life to us, we enter into a relationship with God the Father through faith in His Son, Jesus Christ. At dahil doon, kumbaga, ginising ka sa iyong kalalagayang spiritual, yung patay mong spiritual, kumbaga, we enter into a relationship. Nagkaroon na tayo ng relasyon sa Ama sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Ika nga. Yung triune God kumilos sa salvation. God the Spirit, God the Father, God the Son. Ika nga. At dito, kumbaga, ang sabi nga niya rito, the adoption pictures emphasize God's sovereign choice of us as His own children. Ang Diyos ang siyang pumili. Siya ang humirang sa atin, kaya kung aayaw mong tawaging ampon, tayo ang tunay na ampon. Kasi inampun tayo ng Diyos para mapabilang tayo sa pamilya niya. Kumbaga, at dito, kumbaga, sinasabi nga na ampun tayo sa larangan para mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Kumbaga, pero bilang ampon, sinasabi sa Galatians, parehas ng karapatan tayo at maging ang mga orihinal na Israelita dahil sa relasyon natin sa Diyos. Ngayon, ang pagkakaiba, ika nga, kumbaga, yung pagkakaiba ng pagkakaampon, ang tao kapag gusto niyang umampon ng bata, kapag hindi siya nagkakaanak o gusto niyang dagdagan ang kanyang anak na aayaw na niyang magbuntis, mag-aampon yan. Ngayon, sa pag-aampon niya, kadalasan na ginagawa ng tao sa kanyang pag-aampon, pipili yan ng cute, ng maganda, ng pogi, ng malusog, ika nga. Ganyan pumili ang tao kapag siya'y mag-aampon. Pero ang Diyos, hindi ganyan. Lahat tayo may mga pinagdaan ng pangit. May mga basura tayong nakaraan. May mababaho tayong nakaraan. Pero pinipili kita, sabi ng Diyos, na maging anak kita. Ika nga. Ganyan pumili ang Diyos. Kumbaga, anong sabi nga niya rito? You will never understand God's great love unless you understand the terrible depths of sin from which He rescued you. Kumbaga, hindi mo maintindihan kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos kapag hindi mo nakikita kung saan Kanya iniligtas. Kung saan Kanya inilipat, ika nga. At dito, kumbaga, sinasabi nga na kapag naintindihan mo yan, yan ang magtutulak sa iyo na tularan mo ang Diyos. Magpasalamat ka sa Kanya. Ngayon, maaaring tatanungin mo ang sarili mo, paano ko malalaman na isinisilang na ako sa larangang espiritual? Paano ko malalaman na meron ng nagaganap na spiritual new birth sa akin? Maaaring tatanungin mo sarili mo. Kumbaga, una, saliksikin mo sarili mo. Na, kumbaga,
Tinanggap mo na ba personally si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior? At yung pag-asa mo na talagang meron ka ng kapatawaran mula sa Kanya. At yung pagsasabi, pangalawa, na dahil doon, magkakaroon ka ng evidence that God has changed your heart. Magkakaroon ka na ng desire. Magkakaroon ka na ng pagnanais na mabago yung mga naisin ng puso mo. Kumbaga, magkakaroon na ng desire na naiiba na yung mga naisin ng puso mo, ikang. Gusto mo nang lumakad sa nais ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, ikang. At dito, ipinapaunawa sa atin na nagkakaroon ng spiritual new birth kasi ginigising na ng Diyos yung patay mong kalalagayang spiritual. At ang kailangan natin, faith in God. Faith in Jesus. Para humakbang ka sa iyong buhay pananampalataya. Sa John 1:12-13, ang sabi nga, but as many as receive Him, to them gave the power to become the sons of God, even to them that we believe on His name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Kumbaga, ang Diyos ang siyang pumili sa iyo. Ang Diyos ang siyang nagbibigay sa iyo ng desire na kahit minsan parang tinatamaan ka, pero umaattend pa rin ako. Kasi ginigising ka spiritually ng Diyos. Ikang. Yun. At dito, sinasabi nga niya nga rito, and if He has imparted new life to you, you will see evidence of it in your heart. Makikita mo sa puso mo na nagkakaroon na ng pagbabago sa puso mo. Nagkakaroon na ng pagkakaiba na yung dating akala mo doon ka masaya, ngayon pala hindi. At ang sabi nga niya rito, you will have a new desire to love God, to obey Him, and to know Him more intimately. You will love His Word, you will love His people. Kumbaga, matututo kang mahalin ang Diyos, matututo kang sumunod sa nais niya, kahit mga salungat doon sa mga kinasanayan mo, matututo kang mahalin si kapatid kahit kasuya-suya yung tsura niya o yung hindi mo gusto ugali niya. Minsan nga, di ba, magkaaway sa labas pero nagkasama sa church, naging magkasundo, ikang. Dahil meron kang pagkabuhay muli intimately, ikang. Pangalawa, ang sabi nga niya rito, we are God's beloved children. Sa 1 John 3:1, ang sabi niya rito, see what kind of love the Father has given to us that we should be called children of God. And so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. Anong sabi? We should be called the children of God. Tatawagin tayong mga anak ng Diyos. At ang rason kung bakit hindi alam ng mundo yon, kasi hindi nila kilala ang Diyos. Ganon din naman tayo, di ba, noon? Noon, hindi mo akalaing naririto ka. Dati, ang tingin mo rin, alive din ang tingin mo dyan sa mga yan. Ngayon, nakiki-alive ka na rin. Alive. Ngayon, naririto ka na, nakikipalakpak ka na rin. Kumbaga, isang katotohanan, kasi nga, ang Diyos ang siyang kumikilos sa atin. At ang sabi nga rito, kumbaga, Father's Day ngayon sa Pilipinas, maging sa ibang lugar ng mundo. Pero, ang sabi nga niya rito, na yung pagmamahal ng mga tatay natin, ika nga, kumbaga, higit pa rin talaga ang pagmamahal ng Diyos nating amang nasa sa langit. Ika. Kumbaga, kaya kung gusto mong maging good father image ka, ang isang talagang titingnan natin, i-imitate natin, gagayahin natin, ay ang Diyos Ama. Ika nga. Ang Diyos. Kumbaga, yun yung atin talagang titingnan. Kasi yung pagiging Diyos natin bilang tao, magpopol tayo kasi tao lang tayo eh. Pero ang perfect father image ay ang Diyos. Ika nga. Kaya, imitate God.
At dito, sinasabi nga na, to imitate God, you must be one of His beloved children. Kaya para matularan natin ang ating Diyos, kinakailangan muna nating suriin nating sarili, tayo nga ba ay isa sa anak niya, ika nga. At yun nga, sabi, nagsisimula yan sa spiritual new birth and then yung adoption. Ngayon, ang tanong, how can we imitate God? Paano nga ba natin gagayahin ang Diyos? It begins by recognizing how deeply we are loved by God. Kumbaga, paano natin i-imitate? Paano natin gagayahin ang Diyos? Kapag naintindihan natin o nakilala natin kung sino ba yung Diyos na nagmahal sa atin. At dito, walang iba. Ang sabi nga, ang Diyos ay Espiritu, makikilala natin ang Diyos sa pagkakatawang tao ng kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ. At yun ang pagmamahal ng ating Diyos. Hindi lang siya basta namatay. He was brutally tortured. Bawat himay ng sugat niya, kasama ka doon kung tinanggap mo siya bilang personal Lord and Savior. Bawat hampas ng tinik sa kanyang katawan, pagbunot niya, nabawas ang laman, ugat sa kanyang laman, isa ka sa dahilan nun, ika nga. Kapag nakilala mo kung ano yung sakripisyong ginawa ng Diyos para bigyan kanya ng karapatang maging anak niya, ika nga. Kaya dito, sabi nga, magagawa natin yan kapag nakikilala natin ng lubusan kung sino ba ang Diyos na ating pinaglilikuran. At kung paano kanya minahal. Kasi pasaway ka rin naman eh. Pasaway din naman ako eh. Pero, pag naintindihan mo na isa pala ako kung bakit siya naghirap, talagang wala kang gagawin, magpasalamat sa kanya. Kumbaga, magtiis. Nabaliwala ko ano yung mga sinasabi mong mga hirap na nararanasan mo dito sa mundong ito. At dito, ang sabi nga niya rito, kinakailangan nating sa ating pagmamahal na gagawin, ang sabi nga rito, transform lives by imitating the God of love. Ngayon, sa iglesia, sinasabi ko parate, iba't iba tayo ng karakter, iba't iba tayo ng age bracket, iba't iba tayo ng gusto, ng ayaw, iba't iba, may Ilocano, may Kapampangan, may Tagalog, may Bisaya, may Ilonggo. Magkakaiba ng kultura yan. Pero, dahil kay Jesus Christ, pwede kang maging unite. Katulad halimbawa, ang sabi, mahalin mo ang kapwa mo, love one another sa loob ng iglesia. Ngayon, dahil nga magkakaiba tayo ng ugali, magkakaiba tayo ng kinalakihan, magkakaiba na yung pagpapalaki sa atin, may mga differences tayo. Pero ang sabi, mababago karapat sa pamamagitan ng paggaya mo sa Diyos. Katulad halimbawa, ika nga, yung ating mga anak, yung mga magulang. Yung mga magulang, kapag yung mga anak natin, tuturuan natin halimbawa magsulat kasi papasok na sa eskwela. Tuturuan natin maglakad. Dahil mahal mo yung anak mo, kumbaga, kahit pamali-mali yan na tinuturuan mo, ito yung linya, huwag kang lumampas dyan. Mali-mali yung sulat niya. Magtitiis ka. Iintindihin mo. Kumbaga, yung bata, tuturuan mo maglakad. Paglalakad niya, matutumba yan. Mauuntog yan. Hindi mo alam kung maiinis ka, magagalit. Ang tagal-tagal na kita tinuturuan, ilang taong ka na, hindi ka pa matutong lumakad. Pero dahil mahal mo yan, magtitiis ka. Aalalayan mo, tutulungan mo, ika nga. Hanggang makalakad mag-isa, hanggang makapagsulat mag-isa, makapagbasa mag-isa. Ganon din sa atin. Kapag mahal mo ang kapwa mo, kapatid mo sa pananampalataya,
Kumbaga, magtitiis ka rin kasi kapatid mo siya sa pananampalataya. Kumbaga, may mga kaibahan tayo, pero dahil sa kasama mo siya, kapatid mo siya sa pananampalataya, namatay din si Jesus Christ para sa kanya. Ika nga. Mamahalin mo siya. Ika nga. At dito, ang sabi nga ay, God calls us to walk in love, and He's there to guide us every step of the way, helping us to love like He does. Tuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo magmahal katulad niya. Pangalawa, imitating God is knowing best His characteristics and His ways. Kailangan nating makilala, malaman ang kanyang mga katangian, ang kanyang mga kaparaanan. You cannot imitate someone that you do not know. Totoo yan. Hindi mo magagaya ang kahit sino kung hindi mo siya kilala. Ganon din sa Diyos. Ang sabi niya rito, knowing God is understanding who God is as revealed in His Word. Kumbaga, ang pagkilala sa Diyos ay ang pag-unawa kung sino siya, kung sino yung sinasabi na Diyos sa salita niya. Sa Biblia, ika nga. God has revealed Himself to us through His Word, the Bible. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan, dati sa mga propeta, pero sa atin, meron na tayong Biblia, ika nga. Meron ng mga tagapagturo. May mga conviction na gagaling dahil sa mga pag-aaral natin ng salita niya. Ngayon, ang sabi nga niya rito, it is crucial that we come to know God as He has revealed Himself and not God as our culture portrays Him or God as we would like Him to be. Crucial in a sense na kasi iba ang pananaw ng mundong ito iba ang sinasabi ng mundong ito sa sinasabi na Diyos na naroroon sa Biblia, sa salita niya. Ika nga. Kaya ang sinasabi nga niya rito, kilalanin natin ang Diyos kung sino yung sinasabi na Diyos ng salita niya, ng Biblia. Ika nga. At dito, dapat nating maintindihan, katulad ng sinasabi, ipinaunawa na ang Diyos ay banal. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Pag sinabi mong holy, 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 ibig sabihin, maging sa Revelation, sinasabi niya, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Ipinaunawa na mahalaga ang katangiang niyang yan. Ika nga. Kumbaga, ini-emphasize niya, ibinibigyan diin niya. Kaya pag sinabi mong banal ang Diyos, ang kasalanan ay kasalanan. Kahit sabihin mong parabang ang kasalanan sa paningin ng mundong ito ay pinipilit na nilang ginagawa na nilang tama, maplis lang ang tao, pero sa paningin ng Diyos, kasalanan pa rin, mananatili siyang kasalanan. Kasi, yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit pilipitin yan ng mundong ito, pero sa salita ng Diyos, kasalanan, sin is sin. Ika nga. Ito, halimbawa, yung panahon ngayon, kumbaga ang sabi nga niya rito, knowing and understanding the God of the Bible. Yung kilalanin at unawain yung Diyos ng Biblia. Yung month ngayon, kumbaga kahapon, sabi nga nung kapatid ko na tarde na siya nakauwi kasi yung mga tardeng nagparada kahapon, yung Pride Month. Kumbaga, pilit nilang itinatama yung kalalagayang yan. Pero, kahit anong pagpipilit nila na yung Pride Month na yan, sineselebrate, pero sa paningin ng Diyos, mali yan, kasalanan yan. Kumbaga, iniiba nila yung sense na yung rainbow, ginagawa nilang pride flag, pero ano ba ang rainbow sa salita ng Diyos? God's promise yan.
Pangako yan ng Diyos na hindi ko nagugunawin muli ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ika nga. I have set my rainbow in the clouds as the sign of my covenant with the earth. Kumbaga, pangako ng Diyos ang rainbow. Ika nga. Pinipilit ibahin, pero yan ang salita ng Diyos. At dito sinasabi nga na, kumbaga, anong tawag nila? Pride month. Bakit ba nahulog si Satanas? Bakit nagkasala si Satanas? Dahil sa pride. Gusto niyang pantayan ang Diyos. At doon siya nahulog. Ika nga. At dito, kumbaga sinasabi nga niya rito na, ang sabi nga niya rito, ang pangako ng Diyos, kumbaga, hindi ko na gigunawin ang mundo, yan ang kanyang pangako. At ang dapat nating maintindihan na namumuhay tayo sa mga huling panahon. We are living in the last days. At sinasabi nga sa last days na talagang gagawin na nila yung mga bagay na yung gusto lang sa kanilang pandinig. Yung gusto lang sa kanilang pandinig, ang gusto nila. Pero kung gusto nating lumakad sa kalooban ng Diyos, ika nga, dapat nating maintindihan na ang kalooban ng Diyos, kung sino siya sa sinasabi ng salita ng Diyos, sa salita niya sa Biblia, yun siya, hindi yun magbabago. Kaya nga, God is unchanging, immutable. Sa 1 John 4:7, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Magmahalan tayo sa isa't isa katulad ng pagmamahal ng Diyos sapagkat tayo'y isinilang, we are born of God and knows God. Kilala natin ang Diyos. Ang sabi nga niya rito, God is holy and by His love, He disciplines His children so that we may share His holiness. Ang Diyos ay banal and by His love, He disciplines His children so that we may share His holiness. Para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos. Sa Hebrew 12:10, ang sabi nga niya rito, They discipline us for a short time as seemed best to them, but He disciplined us for our good so that we may share His holiness. Katulad ng isang magulang na gusto niyang disiplinahin ng kanyang anak, bakit? Mali ang kanyang ginagawa. Anong nagtulak sa kanya? Mahal niya yung kanyang anak. Yun ang tunay na pagmamahal. Na hindi mo hayaang mamuhay siya sa pagkakamali. Kasi mahal mo siya. Yun ang tunay na pagmamahal, hindi konsentidor, ika nga. At dito sinasabi nga sa Exodus, The Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding steadfast love and faithfulness. Mayaman ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, di ba yung illustration kanina, yung mga anak natin, pag tinuturuan natin, pamali-mali, patumba-tumba, hindi niya magawa-gawa. Pero dahil mahal niya, nagpapanatili na turuan, alalayan. Kasi kahit mahirap, pero tinuturuan mo kasi mahal mo siya, ika nga. Alam mong hindi tama yung kanyang ginagawa, ika nga. Kumbaga dito sinasabi na we must learn of God and His ways through God's written revelation to us, the Bible. We must submit to God at He is revealed in the Bible. Kumbaga, kung tunay na mahal natin ang kapatid natin, kumbaga, hindi mo hayaan siya na manatili sa ganon. Kahit minsan medyo matagal, pero, yun nga sinasabi ko kanina kahit para bang minsan parang tinatamaan ka na Pero bakit ka pa rin bumabalik? Kasi yung Spirit of God ang siyang gumigising sa'yo. Ika.
At dito, sinasabi nga niya rito na ang paalala, we can know God better by spending more time in His Word and in communion with Him in prayer. Mas higit nating makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng paglalaan natin ng mas maraming oras sa Kanyang mga salita at sa pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Mas higit natin siyang makikilala, katulad ng isang anak na mas naglalaan ng maraming oras sa kanyang tatay, mas makikilala niya ng lubusan ang kanyang tatay. Ganon din ang tatay. Hindi niya lubusang makikilala ang kanyang anak kung wala siyang oras sa kanyang anak. Kaya dito, sinasabi nga na magkakaroon ng epekto. Halimbawa, katulad ngayon, Father's Day sa Pilipinas, ika nga. Kung gusto mong maimpluwensahan ang anak mo, dapat mas marami kang oras, laan na oras sa kanya para maimpluwensahan mo siya. Nakakausap mo siya, nakikilala ka ng lubusan, yun yung mas nagkakaroon ng epekto. Kaya yung lamenta minsan ni Sister Tess Condo, si Mark Joseph daw, kaya mas mahal ni Mark Joseph si Brother Bobby kasi si Brother Bobby nagpalaki kay Mark Joseph. Ganon. Mas may impluwensa yung magulang na naglalaan ng oras sa kanyang anak. Ganon din sa tayo, kung bilang tatay. Kung gusto mong impluwensahan ng higit ang iyong anak, dapat meron kang quality time sa iyong anak. At dito, kumbaga, influence is directly proportional to time spent, yung oras na ginugugol mo kasama siya. Ang anak mo, ang tatay mo, ika nga. At ang sabi nga niya rito, kapag ganon, mas nagkakaroon ng epekto na yung mannerisms ng tatay nakokopya minsan ng anak. Kapag mahilig magganon yung tatay, pati yung anak mahilig na magganon. Kumbaga, mas nagkakaroon ng epekto ang sinasabi nga na kapag mas naglalaan ka ng oras sa anak mo, magkakaroon ka ng mas may epekto ka sa ikaw tatay o magulang. Halimbawa, kung gusto mong impluwensahan spiritually ang anak mo, dapat ipakita mo ang kahalagahan ng buhay spiritual sa buhay mo. Ika nga. Katulad halimbawa ni Pablo sa Philippians 3:8. Ang sabi niya rito, "Yet doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ." Ano tinutukoy ni Pablo dyan? Alam naman natin na si Pablo, maging si Pablo noon, Pariseo rin. Nanunuligsa rin sa mga mananampalataya. Kumbaga, kilala rin siya, pamoso rin si Pablo. Pero ang sabi niya, kinonsider ko na baliwala lahat yung meron ako. Mas higit ko lang laanan ng oras, panahon para higit kong makilala si Kristo. Ika nga. Ganon. Kumbaga, sinasabi nga niya rito, mas higit nating makilala ang ating Panginoong Diyos, ang kanyang katangian, sa mga oras na inilalaan natin sa Kanya. Ika nga. Sa Psalms 25:4-5, Show me thy ways, O Lord, teach me thy paths, lead me in thy truth, and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee though I wait all the day. Kumbaga, bigyan mo ako. Ituro mo sa akin. Paano mangyayari yon? Kung maglalaan ka ng oras tungo sa Diyos. Kaya nga ang paalala sa atin dito, deepening knowledge of God and His ways only comes through time spent in His Word and in prayer. Every true believer knows the importance of being in union with the triune God. Kumbaga dapat meron tayong oras, panahon,
para lubusan nating masigit na makilala ang ating Diyos. Pangatlo, imitating God produces love from a person's transformed life. Isa sa mga bunga ng Santong Espiritu na makikita natin sa Galatians 5:22 hanggang 23 ay ang love. At ang unang nagmahal nga sa atin, walang iba, kaya tayo natututong magmahal kasi ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. We love Him because He first loved us. Sa 1 John 4:9. At ang sabi nga nung text natin, a fragrant offering and sacrifice to God. Mahalimuyak na hain sa Diyos. Kumbaga yun yung isang mahalagang bagay na ipinaunawa sa atin. Ang pag-ibig. Kaya nga dito, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin, kaya tayo, natututo tayong magmahal sa mga taong kahit hindi kaibig-ibig. Ika nga. Binabago tayo. Kumbaga nauhubog tayo. At dito, sinasabi nga na, to imitate God is comprehensive, malawak, at dito it includes speaking the truth because He is the God of truth. Malawak yung sinasabing tularan natin ang Diyos. At kasama nga rito yung pagsasabi ng katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay katotohanan. Kasi nga mahal mo siya kaya mo siya itinutuwid. Katulad nga sa mga anak natin, kahit para bang masasaktan ka, papaluin mo siya, pero mahal mo siya, gusto mo siyang maituwid. At dito, it includes being faithful in our dealings with others. Kasama rito yung pagiging tapat, kung paano nating pakisamahan, pakitunguhan ang bawat isa. It includes being holy in all our behavior. It includes how to walk. Kasama rito kung paano tayo lalakad. Kaya nga sabi rin sa verse 2, and walk in love just as Christ also loved us and gave Himself for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. At dito, pinapaalala sa atin, walang ibang great example ng love, walang iba ang ating Panginoong Kristo. At ang pinapaalala sa atin dito, a transformed life understand the biblical definition of love. Ang isang nabagong buhay, naunawaan niya kung ano ang biblical definition ng pag-ibig. Kumbaga, dapat naintindihan natin, naunawaan natin, ang ano ba ang sinasabi ng pag-ibig sa larangan ng salita ng Diyos. Kasi, marami sa atin, ginagamit natin yung gusto ko, o yung sa English, I love McDonald's, I love Jollibee, I love fried chicken, I love Italian food, I love her, I love him, ika nga. I love you. I love to go to Italy. I love to go to Mondelo. I love to go to mag-aperitibo. Kumbaga, ginagamit natin, I love. Generally. Pero, kumbaga, yan yung sinasabing I love. Pero, yung love na yan, nakabase yan sa nararamdaman mo. Yung kilig, yung excitement. Kaya kapag nawala na yung kilig, nawala na yung excitement, kumbaga, parang nawala na yung love. Di ba? O nakapag-aperitibo ka, o lumipas na, naidumi mo na, edi wala na. Nawala na yung kilig. Pero yung love, hindi nakabase doon. Kumbaga, hindi nakabase doon ang love, hindi nakabase sa pakiramdam. Kaya nga sinasabi nga rito, na kung minsan, sa mag-asawa, ang pag-aasawa hindi lang basta nakabase sa love. Kasi ang love is a commitment.
Kasi kapag nawala na yung kilig, yung excitement, ayawan na. Divorce na. Pero nagsumpaan kayo, kaya magtiis ka. Kumbaga, hindi ganon. Kaya nga, ang sinasabi, kumbaga, ang pag-ibig, walang iba, ay katulad ng pag-ibig na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi nga niya rito, we cannot imitate God in loving one another unless we understand what God's love is. Mahihirapan tayong tularan ng Diyos na mahalin ang kapwa natin kapag hindi nga natin lubusang naiintindihan kung ano ang meaning of love in a sense na kung paano tayo minahal ng Diyos. Kasi kung titingnan mo ang sarili mo, ikaw na lang, ikaw, ako at ang Diyos. Aminin mo sa sarili mo na hindi mo nagagawa lahat ng nais ng Diyos. Nagpe-fail ka. Pero alam mo mahal ka ng Diyos, andari abanti pa rin. Kasi we live by grace. Ika nga. Katulad nga yung illustration kanina, na kahit mag-fail yung bata, dahil mahal mo, tuturlungan mo, aalalayan mo, para makatayo, makalakad ng tama. Kasi mahal mo siya. Ika. Kaya dito, ang sabi nga rito, love is a self-sacrificing, caring commitment that shows itself by seeking the highest good of the one love. Kumbaga, mahal mo siya kaya gusto mo na kahit mawala man ako, ika nga, makakapag-andare abante siya mag-isa kasi alam mong naalalayan mo siya ng tama. Kasi mahal mo siya. Ika. At dito, ang sabi nga rito, God's love is a costly love. Kumbaga, pag sinabi mong costly, handa kang magtiis. Handa kang magsakripisyo para sa ikabubuti ng minamahal mo. Ika nga. God's love is costly. Katulad halimbawa, yung balita ngayon sa Pilipinas, yung dalawang Ateneo basketball players, si Divine Adili at saka si Rene Baterbonia, ika nga. Namatay silang parehas, ika nga. Nung una, ang sinasabi na sinubukang iligtas ni Divine Adili, sinubukang iligtas ni Divine Adili si Rene Baterbonia na sagipin sa pagkakalunod dun sa dagat, kaya parehas silang nalunod. Pero yung mga huling lumalabas ngayon na sinasabi na si Rene Baterbonia ang siyang sumubok magligtas kay Divine kasi si Divine Adili ay hindi marunong lumangoy. Imbes si Rene ay laking probinsya kaya siya yung sumubok magligtas kay Divine. Pero dahil nagpapanik si Divine, kumbaga parehas silang nahirapang lumangoy, parehas silang nalunod sa madaling salita. Kumbaga ano makikita natin doon? Na ang pag-ibig ay handang magsakripisyo, costly love. Kasi mahal ko yung kasama ko, mahal ko yung ka-teammate ka noon, na kahit alam kong alanganin na malakas yung alon, pupuntahan ko siya para subukin siyang iligtas. Yun ang costly love na tinatawag. Kahit alam niya na medyo parang mahirap. At ang sabi nga niya rito, love, ang sabi niya rin dito, God's love is caring love. Kumbaga, love cares deeply. God cares for us more than any earthly father ever could. Kumbaga, yung pagmamahal ng Diyos, talagang yung kalinga niya narariyan. Na kahit yung sinasabi nga na kahit pamali-mali, pero mahal mo siya, iniintindi mo pa rin siya. Ika nga. Kumbaga, inuunawa mo pa rin siya. Love is a committed love. Kumbaga, committed. Hindi siya, kumbaga, love never fails. Katulad yung sinasabi rin sa 1 Corinthians 13:8. Hindi siya nagkukulang.
Kasi, ang tinitingnan mo, hindi yung mga weaknesses niya, mga kahinaan niya, mga shortcomings niya, ang tinitingnan mo, mahal ko siya. Hindi mo tinitingnan na yung mga hindi man lang niya tinutugunan ng pagbabalik ng pagmamahal. Kasi ang tao kasi, ang pagmamahal na gusto niya, ibalik din sa kanya yung pagmamahal na ibinibigay niya. Ika nga. Pero sa Diyos, hindi ganon. Kumbaga, pag mahal mo siya, kaya mo siya ginagawa. Kaya nga, pag inintindi mo, ang hirap, ano? Pero yun ang sinasabi na magagawa nating mahalin si kapatid kapag natutunan natin kung paano tayo minamahal ng Diyos. At ang sabi nga niya rito, feelings come and go, but commitment is the glue that makes love endure. Ang emotion, ang nararamdaman, nagbabago yan. Kanina mahal ko, kanina excited ako, pero dahil nakagawa siya ng palpak, galit na ako. Pero ang God's love, hindi ganon. Kumbaga, hindi niya tinitingnan yon. Ang tinitingnan niya ay mahal ko. Kasi nga, di ba yung kanina, yung pagpili, yung God's adoption sa atin, alam ng Diyos na magiging pasaway pa rin to kahit iligtas ko to. Pero pinili ko pa rin siya, hinirang ko pa rin siya, binigyan ko pa rin siya ng karapatang tawaging niya akong ama, binigyan ko pa rin siya ng karapatang maging anak ko. Yun yung God's adoption kanina. Hindi katulad ng tao na pipili ang tao ng maganda, cute, lahat ng papabor. Pero sa Diyos, hindi. Hindi nakabase sa nararamdaman. At ang sabi nga niya rito, God's love is a clear love. Pag sinabi mong clear love, kumbaga, nakikita. Hindi lang sa nguso, bagkus pati sa puso. Clear, klaro. Kumbaga, meron kasi nagsasabing, mahal kita. Ipakita mong mahal mo ako. Hindi yung puro ka lang salita, pero ikaw pa rin ang nasusunod. Kumbaga, at ang sabi nga niya rito, God's love is a consecrating love. God's love is a consecrating love. Pag sinabi mong consecrating, from glory to glory. Nababago. Sa Ephesians 5, verse 27, ang sabi nga niya rito, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Kumbaga nagbabago siya, glory to glory. Yun ang pagnanais ni Pablo na nawa ang iglesyang ito ay maiharap ko sa Diyos pagbabalik niya na wala siyang batik ng karumihan. Kumbaga, yun yung consecrating love na tinatawag. This means that love must sometimes exhort, correct, and impose consequences for sinful behavior. Kaya kung minsan, kumbaga, itinutuwid, pinapaalalahanan, bakit? Kasi mahal mo siya. Kumbaga, mahal mo siya, hindi mo siya hayaang manatili sa ganong kalalagayan. Church is not about how many chairs are filled, but how many lives are transformed. Ang tunay na iglesia, kumbaga, hindi lang basta sa numero, bagkus sa mga nababagong buhay. Pangalawa, a transforming life is a continuous, lifelong process. Katulad sa atin, sabihin na natin, minsan, matagal ka nang lumalakad bilang sinasabi mong Kristiyano, pero aminin mo't sa hindi. Kumbaga, minsan ang bagal-bagal mo mag-grow. Kasi nga, hindi tayo pare-parehas eh. May mabilis, may mabagal. Ang importante, maintindihan natin,
continuous lifelong process. Ang Kristiyano, kumbaga, paabante yan, meron lang mabagal. Huwag sana katulad ng pusit na paatras. Ay, may diferensya yun kasi paatras siya. Mabuti na yung medyo mabagal pero maabante. Continuous lifelong process. Ang sabi nga sa Ephesians 5:2, and walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Dito, sa Ephesians 5:2, kumbaga bago sabihin ni Apostol Pablo to, ilang beses na niyang sinabi na walk, walk, walk. Katulad halimbawa sa chapter 2, chapter 4:1, chapter 4:17, and then pagdating sa verse 8 ng chapter 5, sinabi niya rito na we must walk as children of light, and verse 15 ng chapter 5, we must walk carefully not as unwise men but as wise. Kumbaga, binibigyang emphasize ni Apostol Pablo na lumakad ka, walk. Pag sinabi mong walk, implies step by step, slow but steady process. Katulad yung sabi ko kanina, nagpapatuloy lumakad. Kahit kuminsan parang bagal, pero nagpapatuloy siya. At dito, ibig sabihin, it's a manner of life. Yan na yung buhay mo. Yan na yung buhay ng isang Kristiyano. Kumbaga, from glory to glory. Ang nais ipaunawa ng ating Panginoong Diyos na lumakad tayo sa kalooban niya. Kaya habang lumalakad tayo sa kalooban niya, the point is, the longer you are a Christian, the more your life should be characterized by love. Na habang lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, mas makikita kung paano ka matututong umibig sa kapwa mo. At dito, ang sabi nga niya rito, dun sa Philippians 1:9, and this I pray that your love may abound still more and more in real image in all discernment. Ang sabi nga kanina na ang pag-ibig ay bunga ng Santong Espiritu. Ibinigay na sa isang mananampalataya. Ngayon, ang panalangin nga ni Pablo, maging sa atin sa mga sandaling ito, lumago to na lumago na lumago. Para magkaroon tayo, pag nananatili yung kung paano umibig ang Diyos, kung paano natin gagayahin ang Diyos sa pamamagitan ng kung paano siya umibig, magkakaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay. Pangatlo, a transformed life reminds themselves to always focus on God. Yan ang isang paalala rin, na lagi tayong titingin sa Diyos. Kasi nga, sa iglesia, magkakaiba tayo. May kahinaan si kapatid, may kahinaan siya, may kahinaan ako, may kahinaan kayo, ika nga. Ang lagi nating titingnan ay ang Diyos, ika nga. Kumbaga, laging titingin sa Diyos upang nang sa gayon, makalakad tayo ng kalugod-lugod sa Kanya. A fragrant offering and sacrifice to God. Sa Romans 12:1-2, ang sabi nga niya rito, I beseech you therefore, isang pakiusap ko, sabi ni Pablo, mga kapatid, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kumbaga, isang kahilingan na ang buhay natin ay ialay natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, kung ninanais nating baguhin tayo ng Diyos, gayahin natin sa kaparaan ng kung paano siya mag-isip, kung paano siya magresponde
sa mga bagay na kung paano siya nakikitungo sa bawat isa, sa bawat pagsubok, nangyayari sa buhay. Gayahin natin ang Diyos kung paano siya namuhay nung siya naririto. Ika nga. At dito, sinasabi nga na matututunan natin to sa pamamagitan ng diligent spending a consistent time sa pananatili sa Kanya. Pag-aaral ng salita niya, in communion with Him in prayer. Ikang. Walang shortcut. Shortcut yan. Kung gusto mo, madedo ka na ngayon. Shortcut yan. Pero kung ayaw mo pa, tiis-tiis. At dito, sinasabi nga na imposible yung sinasabi nating Kristiyano ka, pero hindi mo kinikilala yung mga bagay na ukol sa Diyos. Ibig sabihin, sarili mo pa rin ang nasusunod. Imposible yon. Kasi, ang isang niligtas ng Diyos, being saved by God is not separated from having a transformed lives. Kung sinasabi mong niligtas ka na ng Diyos, hindi hiwalay yung sinasabing magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. We cannot imitate God on His very own attribute because He is God and we are not, but we can imitate God on how He loves us. Hindi natin matutularan ng Diyos sa Kanyang pagiging Diyos, pero kung paano siya magmahal, matutularan natin siya. Kaya nga, transform lives by imitating the God of love. It takes courage, faith, and trust to imitate God. Kailangan mo ng tapang. Kailangan mo ng pananampalataya. Kailangan mo ng pagtitiwala para tularan mo ang Diyos. Tapang, bakit? Kasi kadalasan nagiging dahilan, natatakot ka sa sasabihin ng iba. Pananampalataya kasi alam mong Diyos ang siyang nakakaalam ng lahat. At alam mo na ang iyong pinananampalatayanan ay totoo. Pagtitiwala kasi, sa pagtitiwala, doon mo mararanasang buhay talaga ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po, O Diyos, sa sandaling ito na minsan pa pinaalalahanan mo kami, Panginoon, na tunay nga na biyaya lamang, Ama, na kami gisingin mo ang aming kalalagayang spiritual. Bigyan mo kami, O Diyos, ng karapatang tawagin kang Ama. At sinelyuhan mo to sa pamamagitan ng Santong Espiritong ipinagkaloob mo sa iyong mga hinirang. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa mga spiritual blessings. Sa lahat ng mga inheritance, Panginoon, na inialay mo, Panginoon, inihanda mo sa iyong mga hinirang, Panginoon. Salamat po sa lahat-lahat. At minsan pa, Ama, tunay nga na nawa sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga katotohanan ito, ito ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng tapang, koradyo, upang lumakad po kami, Panginoon, mabago ang aming buhay, sapagkat tunay nga na habang kami nababago, doon po kami nakapagpapasalamat sa iyo. Doon po namin nabibigyan ng glory, ikaw, Panginoon, sapagkat ang lahat ng glory ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Lord God, minsan pa, dalahin ko, O Diyos, na tunay nga, hindi lang po namin ito napakinggan ang mga aral nito. Bagkos, patuloy mo kaming tulungan na maisapamuhay po namin ang bawat aral na aming natututunan mula sa iyo. Ito po, Diyos, ang aking dalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen.